Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng spirit guide mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng spirit guide ng mga Capricorn? Marami kang nailuluha dito kasi may sitwasyon kang nahihirapan kang tanggapin at saka hindi mo gustong matapos yung koneksyon. Nananatili ka sa situation. Ito yung message ng spirit guide mo. Acceptance is the key para sa kapayapaan sa isip mo at saka nararamdaman. Mahirap kasing ipilit yung sitwasyon na mahihirapan ka lang makontrol. Ang question ay kamustahin natin ang love life ng mga Capricorn. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka i-add ko lang para sa heart na card mo, merong ending at saka new beginning. Merong pag-asa, kapayapaan, at saka yung paghahangad mo ng communication. Page of Wands in reverse, 9 of Wands in reverse, at Queen of Swords. Sa career, pwedeng ikaw ito o yung mga katrabaho mo na kailangan mag-focus ka ng seryoso sa career mo. Pakinggan mo din yung mga taong nagpapayo sa iyo, lalo na kung career yung pinag-uusapan o kaya negosyo. Pinapaunawa na tingnan mo din yung kahinaan mo sa negosyo or career para hindi ka makakaulit ng pagkakamali. Bagay ka sa trabaho mo or sa negosyo, malaki yung chances mo na maging matagumpay. Kailangan maging wise, may control at saka maging open-minded. Sa mga nasa relationship, pinapakita na mature ka na person. Mas pinapairal mo yung isip mo kaysa sa nararamdaman. Mapagmahal ka naman pero mas nangingibabaw yung isip mo. Hindi ito nakakasama sa iyo. Mabuti nga na ganito yung behavior mo. Kasi ang ilan sa inyo ang person mo, hindi mo maaasahan. Mabilis din siya mainip yung person mo. Kaya ang ilan sa inyo, feeling mo yung person mo para bang hindi ka niya binibigyan ng sapat na atensyon or pagmamahal. Hindi mo ito open na nasasabi sa person mo kaya yung sitwasyon ay umuulit lang. Para naman sa ilang single, wala pang klaro kung nagkahiwalay na ba kayo ng person mo pero hindi mo siya kasi makontak. At saka ang ilang single, nagiging maingat ka na. Hindi ka muna nakikipagrelasyon sa ngayon. Pero base na rin sa mga cards, kung hindi man ngayon, magkakaroon ka rin ng lakas ng loob na makipagrelasyon muli. Magiging exciting ang next na relasyon mo. Natuto ka na sa una, kaya iingatan mo ito. Ang question naman dito ay anong relasyon ang hanap mo? 3 of Wands, 6 of Wands in reverse at the Empress. Sa financial muna tayo kasi ang ilan sa inyo meron kang mas malaking chance sa ibang lugar or ibang bansa. Kasi ang ilan sa inyo feeling mo hindi mo na-achieve yung mga goals mo sa buhay at saka nagkakaroon ng malaking kakulangan sa financial. Pero base na rin sa tatlong cards na ito, may mga solution ang mga challenges na dumarating sa buhay mo.
magkakaroon ng abundance at saka yung bang prosperity, yung pagyabong ba patungkol sa career at financial. Single ka man or nasa relationship, hindi mo alam kung tapos na ba talaga kayo ng person mo. Kaya pinili mo na lang na makipagrelasyon sa iba. Single ka man or nasa relationship, ang hanap mo sa relasyon, nakatatlong cards ka na, ay clarity. Oras para sa relasyon at saka communication. At para sa mga single, itong sinisimulan mo na bagong connection or relationship ay mas magiging maganda na yung connection mo sa potential person. Magiging magkarelasyon kayo. Naka-2 cards ka na. Ang ilan naman na nasa relationship ay mas nagiging mature at mas lalong nade-develop ang relasyon nyo. 2 cards na ang nagsasabi niyan. Kaya lang, kung ang relasyon nyo, ang person mo, mas na-focus sa responsibilidad, kailangan nyo itong mapag-usapan para yung relasyon nyo ng person mo ay maayos yung magiging takbo. At saka, nai-schedule yung tamang pahinga at panahon sa pamilya o relasyon. The Judgment, Page of Swords, at 3 of Cups. Ito naman ay kung ano ang next na mangyayari. Sa kalusugan muna tayo guys, kasi ang ilan sa inyo, yung bang mahilig ka siguro sa alak o kaya naaaya ka, hindi ka makatanggi. Ang advice ng mga cards na ito ay limitahan mo yung pag-inom. Siyempre ng alak. At saka ang ilan sa inyo ay nagkaroon ka ng illness o kaya ng disease. Pero unti-unti na magkakaroon ng recovery. Sa mga single naman, hindi makakabuti na meron kang standards pagdating sa paghahanap ng karelasyon. At saka ang ilan sa inyo, kung gusto mo talaga ng karelasyon, kailangan ng effort mo. Hindi kasi love ang darating sa iyo eh. Ikaw mismo yung makakatagpo sa kanya. At saka, kung kailan naka-move on ka na, marami ng person na nagpapakita ng interes sa iyo, yung dati mong nakarelasyon or nag-block sa iyo ay magbabalik. Mas magiging exciting at happy ang buhay mo, pero sa present ka na nakatingin, hindi sa nakaraan. At saka sa relasyon, kung gusto mong tapusin na ito, kailangan para sa ikakabuti ng lahat, para wala nang mauulit na negative na sitwasyon. Importante yung decision mo at saka plano para magkaroon ng growth at happiness sa buhay mo. 999, a sign to move on, a point of closure. Single ka man or nasa relationship, ito yung time na isa sa inyo ng person ang makaka-move on na. Ang ilan na nasa relationship, naka-2 cards ka na merong exciting na mangyayari sa buhay nyo ng person mo. Pwedeng pregnancy o kaya ibang celebration, birthday, graduation. At saka sa mga single or nasa relationship, mas pipiliin mo yung nangyayari sa present, yung patuloy kang nagmo-move on. Itong advice ng mystical card sa iyo, itong card na ito ay very positive kasi meron kang bagong sisimulan na journey ng buhay mo na kung noon parang nahihirapan kang maabot yung mga pangarap mo, ngayon ay abot tanaw mo na. Magkakaroon ka ng kaalaman at saka good timing yung darating na pagkakataon.
Itong card na ito ay bagong simula. At saka kakailanganin mo na rin ng mga bagong kaalaman. At saka focus ka na rin sa mga tinatarget mong plano, tagumpay sa buhay. Kaya tanggapin mo yung mga blessings at milagrong darating. Itong Four of Cups, yung mga negatibong naiisip mo ay hindi mo yan kasalanan. May karapatan ka naman na maramdaman yan at magkakaroon ka rin ng sapat na pahinga sa mga problemang dumarating soon.